pupunta tayo sa Universal Studios Japan. Ibabahagi namin ang aming mga kapanapanabik na karanasan at iba pang mga kaganapan, Hindi na kami maapag-antay na bisitahin ng mga amazing attractions. rides at palabas. Tara, let's go! Good day mga ka-birthday! Hindi na kami makapag-antay na maranasan ang magic na Universal Studios Japan. Sasakay kami sa subway upang makarating doon. Gamitin namin ang line sa Umeda at pagkatapos ay lumipat sa papunta sa Universal City Station. Rush hour na kasi, kaya mag-ingat at makipagsiksikan ng maayos. Wow! Tila lahat na nakasakay sa tren ay papunta na ng USJ. Parang nagbabaan lahat dito sa Universal City Station. Narinig ko silang nag-uusap tungkol sa kanilang mga paboritong rides, palabas at character. Ang ilan sa kanila ay nakasuot pa ng mga costume at accessories. Parang isang malaking party ang atmosphere. Handa na ako para sa ilang kasiyahan at adventure. We couldn't resist the allure of the merchandise store. Pagpasok namin, nakita namin ang mga hilera at hanay ng mga makukulay na items na may kaakit-akit na mga slogan at logo. Nakaramdam kami na excitement at curiosity. Parang mandatory na may suot ka para feel mo talaga kasama ka. Bago kami pumasok, ay syempre, nagpa-picture muna kami sa entrance at sa Universal Rotating Globe. Top like this, make it up like this. Pagpasok namin sa park, gagamitin namin ang aming extendable na selfie stick. Restricted pala sila sa park. Sa tuwing susubukan kong extend ito, may lumalapit na nagsasabi sa akin na ibalik sa standard length. Bilangin natin kung ilang beses ako nilapitan ng stop. 4 na beses. Ito ay isang protocol para sa safety. Palagi ako natutokso na extend ito para makakuha ng mga gandang shot. Welcome to the Wizarding World of Harry Potter. Isang kahangahangang lugar na nagreproduce ng mundo mula sa mga kwento ng Harry Potter na may overwhelming skill at may masusing attention sa detalye. Dito, you can fully immerse yourself in the world na napanood mo sa mga pelikula at maranasan ng isang tunay na hindi pangkaraniwang paglalakbay. Salubungin ang iconic na steam engine na ito sa pagpasok mo sa Wizarding World. Kakamustahin ka ng magiliw na konduktor ng Hogwarts Express. Sa Hogsmeade, isang village na kung saan naninirahan ng mga wizard. Mayroong isang hanay ng mga merchandise store na madalas puntahan ng mga mag-aaral ng Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Meron ding butterbeer at ilang food items na related sa Harry Potter. Kaso ang haba ng pila, nakakamangha din kasi parang nasa set ka rin ng movies. Ito na yung first ride namin. Akala ko maiksi ang pila. Inabot na ata kami ng 1.5 oras bago makapasok sa castle ng Hogwarts. Hindi rin pwedeng may camera sa loob ng attraction for safety purposes. Dito na kami nag-lunch sa isang diner team na restaurant. Ang haba rin ng pila at ang hirap makahanap ng lamesa. Tara, ito na yung parade. Habang lumilipat kami sa mas malilim na lugar, saktong nakunan kami ng mga video na nakadisplay sa float. Ang mga kaibigan mula sa mundo ng Super Mario at Pokemon ay sumali sa paradang ito sa unang pagkakataon. Habang ang mga malikot na minions, ang aming mga kaibigan mula sa Sing, kasama sina Elmo, Snoopy, Hello Kitty at iba pa ay sunod-sunod na lumitaw sa mga makukulay na float para makibahagi sa kaakit-akit masiglang mga number. Magiging hyper-energized ka sa mainit at dynamic na parada na kung saan everyone's a star. Nakataon pa na pwesto namin ay binuksan at in-encourage kami na makihalubilo sa mga characters. Wow! Ang swerte!
Sa Joe's naman ay di masyadong mahaba ang pila. Sasakay kayo ng bangka at hahabulin ng pating hanggang makuryente ito, katulad ng eksena sa movie. Papasok tayo sa Jurassic Park. I-experience sana natin yung The Ride. Kaso, close for renovation. Dito ay sasakay tayo sa bangka, then may lalabas na mga dinosaurs. Ang highlight nito ay yung 25-meter drop para matakasan yung Tyrannosaurus. Sayang! Pero meron namang The Flying Dinosaur. Ito yung roller coaster ride na nakahang yung paa mo at ipipihit ka ng iba-ibang direction. Nakakatakot! Ang iyaw pala ay international. Walang kinalaman kung Japanese, Chinese, Korean o Pinoy ka. Isa lang din ang sound. At nang biglang umulan, nagpatila muna kami at bumili ng kapote nang wala sa oras. The fun must go on pa rin. Itong area pala ay depiction ng Old San Francisco Bay. Welcome sa mundo ng Minions! Sa napakalaking dome screen at hyper-realistic na projection system, hindi mo malalaman kung ano ang nasa itaas at kung ano nasa ibaba. Sumakay sa isang sasakyan dinisenyo ni Gru at pumasok sa kanyang laboratorio para simulan ang proseso na pagiging isang aktwal na Minion. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Gru at ng kanyang 3 anak na babae, tatakas ka sa himpapawid at babalik sa lupa, pabaliktad at paikot-ikot. Syempre, di na namin kinunan ng actual na video. Nakakahiya. Papunta naman kami sa Spider-Man The Ride. Ang vibe dito sa area ay depiction naman ng New York City. Ang Spider-Man The Ride ay isang 4K 3D ride sa eksena ng Spider-Man. This time, di na kami sumakay mag-asawa. Nakakapagod din. Wait na lang kami sa labas. Observe namin ang daming naka-costume. Magha-Halloween na kasi, kaya ready yung mga kabataan. Nung tinugtog yung thriller, meron dito, di na napigilan sumayaw kapag alaman tuloy kung ano ang edad. Nag-aabang kami ng Halloween Horror Night presentation. 曲に合わせて踊ったりというような行為は Ang main character ay si Hamikuna, isang cute at nakakatakot na zombie teddy bear na may mga candy na nakausli sa kanyang tiyan. Kasama rin sa kanilang presentation ay ang viral music na ang title ay The Show ni Miss Ado. というショーなのだお前たちはショーを見せ続けているのだ永遠というショー Pagkatapos ng presentation, Street Zombies Horror Up naman. Sasakupin ng mga zombie ang mga kalye ng Universal Studios Japan. Grabe ang effects nila para sa Halloween! Oras na para pumunta sa Super Nintendo World. Sobrang sikat nito. Ginawa nila ng paraan para magkaroon ng time entry tickets online para wala nang mahabang pila. Pak ang lugar na ito ng mga attraction, restaurants, snack stand, character greetings, mga tindahan, at maraming interactive na elemento. Ang power-up bands ay mga slap-on na bracelet. Lets you play interactively sa iba't ibang elemento sa loob ng Super Nintendo World. Yun nga lang, may extra cost ito. Kapag nabili mo na ang power-up band, ililink mo ito sa iyong Universal Studios Japan app at mamomonitor nito ang iyong game progress sa loob ng Super Nintendo World. Sa totoo lang, ito ay isang sobrang nakakatuwang karanasan at 100% sulit. Super enjoy kami, lalo na yung mga anak ko. Napapawi yung pagod sa mga magagandang experiences. Must visit kung sa Osaka kayo magto-travel. Kailangan lang mag-prepare physically and be a kid again. That's all for day 2. Abangan na lang ang day 3 namin. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. You can also watch other videos here. Bye!